Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Na ipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Una, naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. At ikatlo, na isa sa kilos ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Magkaroon tayo ng maikling balik-aral, pagsusuri ng larawan. Ano ang nabubuo sa iyong isipan kapag tinitingnan mo ang larawang ito? Narito ang maaaring sagot. Ang larawan ng simbahan na napapalibutan ng magagandang puno ay naglalaman ng pakiramdam ng kapayapaan, espiritual na koneksyon at natural na kagandahan. Ang pagsasanib ng simbahan at puno ay nagmumungkahi ng balanse at kapayapaan sa kalikasan at espiritual na mundo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Magkakaroon kayo ng Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral. Nang pabulong, pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang mga halimbawa ng mensahe. Una, sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ikalawa, pangangalaga bilang tanda ng pagiging mapanagutan. Ikatlo, katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Dumako na tayo sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Pass the flower. Gawin ang sumusunod. A. Ipakita ang bagong pitas na bulaklak sa harap ng klase at tanungin lahat kung paano mo ilalarawan ang hawak na bulaklak. Isulat sa pisara ang 5 sagot. Tumayo ang lahat ng mag-aaral at bumuo ng bilog na hugis. Ibibigay ng guro ang bulaklak sa isang mag-aaral. Pipikit ang guro at sa kanyang hudyat ay kakanta lahat ng leron-leron sinta. At pagpapasapasahan ang bulaklak sa bawat mag-aaral. Sa anumang oras ay imumulat ng guro ang kanyang mata at kung sino ang kanyang nakita na may hawak ng bulaklak ay pupunta sa gitna upang magbahagi ng sariling kwento. Maaaring awit, tula
bugtong at iba pa. Narito ang mga maaaring sagot. Makulay, sariwa, malambot, matibay at masaya. Ngayon naman, dumako tayo sa basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang kwento na ating babasahin ay tungkol sa si Vanessa at ang kanyang mga halaman na isinulat ni Binibining Silvermay Mogar. Masaya ang buong pamilya ni Mang Vandolph at Aling Vicky sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng samut-saring mga halaman. Mga halamang namumulaklak at halamang nagbibigay ng prutas at gulay sa kanila. Okay na sana ang lahat, maliban na lamang sa kanilang makulit na anak na hindi mautusan, si Vanessa. Isang araw, bago umalis ang mag-asawa ay muling inihabilin ni Aling Vicky kay Vanessa ang pag-aalaga sa kanilang pananim. O Vanessa, huwag mong kakalimutan ha, bago ka maglaro ay diligan mo muna ang ating mga pananim at tanggalan mo ito ng mga damo. Opo, nanay. Mabilis na pumasok sa van ang mag-asawa at umalis. Ngunit imbis na sumunod ay nagdabog ang batang si Vanessa. Sino bang may gustong mag-alaga sa mga ito? Nakakasar naman. Gusto ko pa namang maglaro. Dapat sa mga halaman na ito ay sinisira eh. Para wala na akong gagawin. Tuluyan ng sinira ni Vanessa ang pananim ng kanyang inay. Maya-maya, nakauwi na ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad na tumambad sa kanila ang mga sirang pananim sa bakuran. Nako, Vanessa, anong ginawa mo dito? Simpleng tumatawa sa sulok si Vanessa habang naglalaro ng volleyball. Vanessa, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, bata ka. Huwag mong hintayin na babalikan ka ng mga ginagawa mo, anak. Tahimik na umupo si Vanessa at sa sobrang pagod nito ay nakatulog siya sa damuhan. Hala, teka! Bakit ang dilim? Nasaan ako? Bakit ang baho? Bakit puro basura dito? Ang baho, nakakadiri! May dahan-dahang lumalapit na tapunan ng basura. Parang may naririnig akong tunog malapit dito. Vanessa, batang tamad at makalat, halina't sumama. Basura dito ay nakahanda. Ha ha ha. Wag ka lalapit sa akin. Ang baho-baho mo. Lumayo ka. Layo! Ha ha ha. Ayaw mo ba sa akin? Tingnan mo ang paligid, napakadumi. Ayaw mo sa mga halaman at mga bulaklak, di ba? Na nagbibigay ng ganda at bango sa kapaligiran? Dito ka na lang, puro mga basura. Ha ha ha. Tama na, pinagsisisiwan ko na po ang lahat. Hindi ko na po ulit gagawin yon. Patawad po, umalis na kayo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ipakita mong nagbago ka na. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang titira sa aking basurang palasyo. Ha 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 ha. Sa isang kisap mata ay biglang nanumbalik si Vanessa sa kanyang katinuan. Anong nangyari? Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Kailangan kong maglinis. Agad tumumbad sa kanya ang mga nasirang halaman at muli niya itong itinanim. Nangako siya na aalagaan na niya ang mga halaman. Ito ay kanyang didiligan, tatanggalan ng mga damo na nakapaligid dito at papaarawan,
iyong mga halaman sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan siya ng kanyang mga magulang sa paglilinis na kanyang ginagawa. Patawad po sa pagiging sutil ko, sa hindi ko po pagsunod sa inyo. Pangako po, magbabago na po ako, hindi ko na po uulitin yun. Magaling anak, nakakabilib ka. Nakakatuwa dahil natuto ka na. Simula noon ay natuto na si Vanessa sa kanyang pagkakamali. Malaking tulong ang binibigay ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. Pangangalagaan na niya ang mga ito. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sa isang pangungusap, ano ang tema ng kwento? Ang sagot, ang tema ng kwento ay ang pagiging responsable at pag-aalaga sa mga bagay na ibinibigay sa iyo. Ikalawa, magbigay ng 2 paglalarawan sa katauhan ni Vanessa. Ang sagot, makulit. Hindi sumusunod si Vanessa sa utos ng kanyang mga magulang. Ikalawa ay tamad. Ayaw niyang magtrabaho at mas gusto niyang maglaro. Ikatlo, paano nagbago ang pananaw ni Vanessa sa mga halaman? Ang sagot, nagbago ang pananaw ni Vanessa nang makita niyang ang mga halaman ay mahalaga at nagpasya siyang alagaan ito ng mabuti. Narito naman ang panggrupong rubric sa pagsusuri. Ilalagay lamang ang pangalan ng grupo. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni. Balikan ang kwento ni Vanessa. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Una, may pagkakatulad o pagkakaiba ba kayo ni Vanessa at bakit? Maaaring sagot, pagkakatulad. Maaaring parehong nagkakamali minsan at kailangan ng pagsisikap para matuto. Pagkakaiba naman, maaaring ikaw ay mas sumusunod sa mga utos at mas responsable kaysa kay Vanessa noong una. Ikalawa, kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago at bakit? Ang sagot, oo, gagayahin ko siya dahil natutunan niyang maging responsable at mag-alaga ng mga halaman na makakatulong sa akin na maging mas mabuting tao. Sunod naman ay tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang kwento natin ay tungkol sa bidang bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4 Magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ay namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanilang silid-aralan. May malasakit siya hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaghuhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapaso na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kanyang mga kaklase.
Agad na tamnan ng bago ang mga hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo. Bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kanyang advokasya na panatilihing malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga kabataan. Narito ang mga gabay na tanong para sa ating kwentong binasa. Number 1. Sa isang pangungusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? Ang sagot, ang kwento ay tungkol sa pagiging responsable at malasakit sa kapaligiran, kahit bata ka pa. Number 2. Ano ang hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? Ang sagot, ang asong gala ay naghukay sa mga halaman at itinumba ang mga halamang nakapaso na nagkabasag-basag. Number 3, ano-ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Ang sagot, nagdala siya ng mga bagong halaman at kasama ang kanyang mga kaklase, tinamnan nila ng bago ang hardin at ibinalik ang kaayusan nito. Number 4, bakit tinawag na bida si Paulo? Ang sagot, tinawag na bida si Paulo dahil siya ay masipag, matulungin at nagtrabaho ng mabuti para mapanatiling malinis at maganda ang kanilang paaralan. Narito ang isa pang kwento na ating kagigiliwan. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ito ay may pamagat na handa na ako. Musmos ang tawag sa mga kabataang tulad ko. Bata pa raw kami at wala pang alam sa mundo. Grade 4 kung tawagin at laro lamang ang alam. Mobile Legend pa nga raw. Ang hindi alam ng mga matatanda, may pakialam kami. May pakialam ako. Lagi akong naglalakad papuntang paaralan at nakikita ko ang mga kalat sa daan. Handa na ako. Tumitigil ako upang pulutin ang mga kalat na ito. Pag-uwi ko mula sa paaralan ay may nakita akong kapwa ko bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Pinulot ko ito at sabay sabi sa aking sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga ng kalamansi kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. Handa na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nalanta ang tanim na pechay sa aming hardin. Kumuha ako ng pamalit at aking tinanim. Aalagaan at didiligan ko ang aming mga tanim upang sila ay sisibol at lalaki ng maayos. Handa na ako. Sa mga bagay na ito, maaaring sabihin ng ibang tao na wala lang yan. Ngunit alam ko na sa simpleng bagay na ito, masasabi kong handa na nga akong magmalasakit sa mga puno at halaman sa aking munting kaalaman at kakayahan. Handang-handa na nga ako at gagawin ko kung ano ang alam kong tama saan mang dako ako magtungo. Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating binasa. Una, ano ang paksa ng kwento? Ang sagot,
Ang paksa ng kwento ay ang pagiging handa ng bata na magmalasakit sa kapaligiran at gawin ang tama kahit bata pa siya. Ikalawa, ano-ano ang pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang bata? Magbahagi ng 3 pangyayari. Ang sagot, pumupulot siya ng kalat sa daan, pinipigilan ang pagpitas ng murang kalamansi, at pinalitan ang nalantang pechay sa hardin. Narito naman ang panggrupong rubrik sa pagsusuri. Isulat lamang ang pangalan ng iyong grupo. Paglalapat at pag-uugnay. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman, o advokasya na panatilihing malinis at maayos ang paaralan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gagamitin ang nakapaloob na rubrik sa pagmamarka ng sagot. Rubrik sa pagmamarka ng drawing o larawan. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga puno at halaman, isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Number 1. Ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. Ang sagot, tama. Maaaring dahilan, ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran at responsibilidad sa ating mga ginagawa na tumutulong sa lahat. Kasama na ang mga may sakit, nakatatanda at may kapansanan. Number 2, sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan ang puno at halaman dahil digital age na ang panahon. Ang sagot, mali. Ang dahilan naman, ang mga puno at halaman ay mahalaga pa rin sa lahat ng panahon dahil nagbibigay sila ng hangin, lilim at magandang kapaligiran kahit sa digital age. Number 3. Ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam sa nangyayari sa buhay. Ang sagot, mali. Dahilan, ang mga taong walang advokasya ay maaaring may ibang uri ng interes o pagmamalasakit, hindi nangangahulugang wala silang pakialam sa buhay. Number 4, kailangan ng mga puno at halaman sa paaralan, ngunit hindi sa mga industriya, pagawaan at pabrika. Ang sagot, mali. Ang mga puno at halaman ay mahalaga hindi lamang sa paaralan, kundi pati na rin sa mga industriya, pagawaan at pabrika para sa kalusugan ng kapaligiran at mga manggagawa. Number 5, hindi tama at makatwiran ang pagtatanim ng 10 punla kapalit ng 1 puno na huhukayin. Ang sagot, mali. Ang dahilan, ang pagtatanim ng 10 punla bilang kapalit ng 1 puno ay makatuwiran dahil nakakatulong ito sa pagpapalago ng kagubatan at pangangalaga sa kalikasan.
Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw, sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang sumusunod. Number 1, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Ang sagot, natutuhan ko ang kahalagahan ng pagiging responsable at maalaga sa kapaligiran at paano ang maliliit na pagkilos tulad ng pag-aalaga sa mga halaman at pagpupulot ng kalat ay malaking bahagi ng pagkakaroon ng mabuting asal. Ikalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Ang sagot, dapat kong iwasto ang pagiging tamad o hindi pag-aalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging mas aktibo sa mga gawain tulad ng paglilinis ng paligid at pagtulong sa pangangalaga ng mga halaman. Narito naman ang ating pagsusulit. Pagsusuri, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Unang sitwasyon. Marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naalagaan. Nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. Ano ang gagawin mo at bakit? Maaaring sagot, papalitan ko ang lupa sa mga paso at aayusin ko ang mga tanim na halaman. Dapat ko silang diligan ng maayos at tanggalin ang mga damo o anumang hadlang para makapagbigay ng tamang nutrisyon ang lupa. Gagawin ko ito upang makabawi ang mga halaman sa kanilang magandang kondisyon at makapagpatuloy sila sa paglaki ng maayos. Ikalawang sitwasyon. May mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani sa mga bunga nito. Isang araw, nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo na ang tumubo sa paligid. Ano ang gagawin mo at bakit? Ang sagot, aalagaan ko ang mga tanim na okra sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga damo at pagdidilig sa mga puno. Kailangan kong linisin ang paligid nila at tiyakin na may sapat silang tubig at nutrisyon para mabuhay muli at makapagbigay pa ng maraming bunga. Gagawin ko ito upang makatulong sa pag-aalaga ng mga halaman at makapag-ani pa ng okra sa hinaharap. Para naman sa rubrik sa pagmamarka, narito ang basehan ng pagmamarka. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Journal survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sundin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Tingnan lamang ang talaan at isulat ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!